Hello mga ka-J-Vlog, welcome sa ating Throwback Series episode 91. At sa episode na to, re-review natin ulit itong isang napaka-betang smartphone na lumabas ni Infinix last year, ang Infinix Hot 11S. Maganda pa kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Ito pala Infinix Hot 11S. Magdadalawang taon na tong smartphone na to na lumabas dito sa Philippines. And ang maganda dito sa Infinix Hot 11S, ang tagal po nito nawala sa market ni Infinix. Kasi alam nyo naman, usually pag si Infinix, iba pag naglalabas ng bagong smartphone, ilang months lang nawawala na yung mga yan, mapapalitan ng bago. Pero tong Infinix Hot 11S, I think umabot to ng isang taon sa market ni Infinix. Ayan, available pa rin siya sa official store ni Infinix nung isang taon na siya. Ganon siya kabenta, kumbaga itong Infinix Hot 11S. So yon, pagpasensya nyo na dahil hindi natin na full review or game test unboxing itong Infinix Hot 11S, yung kasagsagan niya. Pero ngayon, naka-purchase ako ng isa. And gusto ko na siya i-feature dito sa ating Throwback Series. So si Infinix Hot 11S, lumabas siya dito sa Philippines noong year 2021 na meron dalawang variants. Yung unang variant ay merong 4GB RAM and 64GB internal storage na merong presyo na 6,990 pesos or almost 7,000 pesos. Tapos yung pinakamahal variant is merong 6GB 128 na merong presyo na almost 8,000 pesos. So yun mga ka-J-Vlog, pababa to ng pababa rin sa presyo niya habang tumatagal doon sa Infinix Marketplace. Pero yon, ngayon wala na to sa official store ni Infinix. Pero may bibili nyo to ng mga second hand sa Facebook Marketplace mga ka-J-Vlog. Nakikita ko to nag-range sa 3.8, 4.2, mga ganon. Affordable na lang to Infinix Hot 11S and still maganda pa rin naman po itong smartphone na to. Itong Infinix Hot 11S ngayon 2023. So yun, second hand ko rin to nabili sa Green Hills mga ka-J-Vlog and okay naman. Titigan natin, abangan nyo lang yung game test ko. Maglalaro ko dito sa Infinix Hot 11S. Pero dito sa ating Throwback Series, magte-test tayo ng Mobile Legends dito. And alam nyo naman, may bagong update ng ML, diba? Ang maganda kasi dito sa smartphone na to mga ka-J-Vlog, yung chipset nya ay MediaTek Helio G88. So yung MediaTek Helio G88, still nakikita pa rin natin yan sa mga smartphones ngayon, sa mga entry-level smartphone na mga bagong labas ngayon 2023. G88, alam ko last na ni-review kong G88 yung yung Xiaomi Redmi 12. And yes, okay rin naman siya pang gaming. So itong Infinix Hot 11S, expect na solid din ang gaming performance nito. So abangan nyo na lang po yung game test ko sa Infinix Hot 11S kung saan itetest natin sa mga iba't ibang scenario. So yon, sa mga naghahanap ng isang magandang smartphone na mura na lang ngayong 2023, consider nyo ng Infinix Hot 11S kasi yun nga, mabibili niya na ito ng 4,000, 3,800 sa marketplace, sa FB Marketplace sa Green Hills. Nagkakalaga pa ito ng 6,000 pesos. Depende na lang sa ang store or depende na rin sa condition ng bibili nyo. And okay rin naman itong nakuha natin yung Hot 11S, di ba? Purple siya, color purple. So dito na lang sa ating Throwback Series natin ni-review itong Infinix Hot 11S. So yan yung nabili natin. All goods naman yung condition niya. Wala namang ganong kagas-gas-gas siya mga ka-J-Vlog. So si Infinix Hot 11S mga ka-J-Vlog, yung screen size na po ay 6.78 inches. So almost 6.8 inches siya na merong resolution na Full HD Plus na po ito. 1080p, 1080 by 2460 pixels na siya. And maganda dito, 9Hz screen refresh rate na siya. Noong year 2021, isang malaking feature ng isang entry-level smartphone yung 9Hz screen refresh rate. Pero ngayon 2023, standard na talagang 90Hz. Usually nga iba 120Hz na sa ganitong presyo na almost 8,000 pesos. Pero yon, 90Hz, so parang naging future-proof na rin si Infinix Hot 11S, di ba? At ito pala, ang software niya, ngayon, tignan natin, is nasa ano na siya, Android 11 with XOS 7.6. So hindi po na-update itong Infinix Hot 11S. So sa mga older unit talaga ni Infinix, hindi sila nag-update na talaga. Pero ngayon may mga nakikita na ako ibang entry-level smartphone ni Infinix na nasusupport na ng software update kahit na luma na. Sana, yun, so hopefully masupport na yung mga upcoming na entry-level smartphone na mga updates ni Infinix, diba? Kasi okay naman eh. Maganda naman ang unit ni Infinix, hindi na nga lang nasusupport yung iba. Tulad neto, Android 11, hindi man lang siya na-update sa Android 12, diba? Kahit na nung next year, hindi siya na-update.
So, yun yung mga pangit sa sa Infinix before. Hindi nila ina-update yung mga smartphones nila, pero ngayon meron na silang reputation din when it comes sa software update. Ang naalala kong ni-review ko na merong software update na is the Infinix Note 12 G96. Nagulat ako na meron na siyang Android 13 support na hindi ko alam na ma-update pa siya. Pero yon, 'di ba? Parang start na 'yan sa pag-update ni Infinix sa mga older smartphones nila. So yun nga, ang chipset nito is the MediaTek Helio G88 with octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and ang GPU niya is Mali G52. And itong nabili natin sa Green Hills ay merong 6GB RAM. Ito yung 6GB 128 nila mga J-Vlog. Wait lang, tingnan natin. Yes, ito yung 128, 6GB 128. So extended na yung RAM niya. Meron na siyang MEMFusion na up to 5GB yung extended RAM niya. And internal storage niya 128GB nga. So yun, 6GB of RAM siya. Ang presyo nito before nung na-release is almost 8,000 pesos. Pero yun, may bilhin nyo lang ito ng 3,800, 4,200 or mga 5,000 pesos. Depende of course sa variant niya. Si Infinix Hot 11S ay merong triple rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels. Meron tayong 2 megapixel depth sensor na VGA AI lens. Meron siyang quad LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa front camera, meron tayong 8 megapixels at capable din ng Full HD 1080p video recording. Naman si Infinix Hot 11S ay merong 6.78 inches IPS LCD display na merong resolution ng Full HD Plus 1080 by 2460 pixels na merong 399 pixels per inch. Support niya ang 90Hz screen refresh rate. So OS naman, naka-Android 11 siya with XOS 7.6. So sad to say nga, wala pa rin siyang update sa Android 12 or Android 13. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G88. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, naka-Mali G52 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na renewable battery na support ang 18W fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, yung Throwback Series episode 91 natin, ang pag-review ulit dito sa Infinix Hot 11S. So kung ako tatanungin, definitely napakaganda pa rin na itong smartphone na to until now. 2 taon na siya, Android 11, still marami pa rin nasusupport yan ng mga apps. Marami pa kayong malalagay dyan mga J-Vlog. Very usable pa naman ang Android 11. So, yun. Mura na nga lang to sa FB Marketplace and of course sa Green Hills. Kung naghahanap kayo ng isang entry-level smartphone ngayon na okay ang chipset. Very snappy. Okay siya. Okay yung camera performance. Maganda i-consider itong si Infinix Hot 11S. So, kahit second hand, syempre very affordable na lang nga to. Pero, yun, ingat-ingat na lang sa mga second hand. Syempre, depende na rin sa mga condition na makuha nyo. Pero itong nakuha ko, napakaswerte naman dahil makinis po yung nakuha nating Infinix Hot 11S sa Green Hills. Ang maganda rin dito, Type-C na po itong Hot 11S. At punch hole na po siya. So, dito po nagsisimula na yung punch hole display ni Infinix when it comes sa Hot series sa 11S na nagsisimula yan. At yun, maganda pa rin ang Infinix Hot 11S. Kung may nakita kayo sa FB Marketplace, maganda maging observant kayo sa bibili nyo. And tingnan nyo yung condition. Kung medyo pangit ng condition, maraming gas-gas, siguro dapat mababa na lang value, di ba? Pero kung maganda yung condition, napakaswerte nyo na makuha siya sa very reasonable price. So yun mga J-Vlog, yung Throwback Series episode 91 natin. Stay tuned po ulit for the next episode.